Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek online prayer meeting and sa mga nanonood po, welcome po. At hinihiling ko nga po na ang bawat isa na naririto sa church ay tumayo at awitan na po natin ang ating Panginoon. Strip away and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. Much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it.
Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Glory to your name, Father God. Hallelujah, hallelujah. Lord, narito na naman kami, Lord, sa iyong bahay-sambahan, Lord, upang nagtipon-tipon upang sama-samang manalangin sa inyo, Lord. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa, Lord God, sa mga nagagawa naming kasalanan, Lord God, sa isip, sa salita, at sa gawa, Lord God. Pakalinisin mo po, Lord God, ang puso at ang isip ng bawat isa, Lord God, nang sa ganun ay maging kaaya-aya kami sa inyong harapan, Lord God, at maging karapat-dapat na sumamba sa iyo, Lord God. Yes, Lord. Lord, maraming salamat, Lord God, sa mga blessings, Lord God, na ipanagkakaloob mo, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa guidance and protection, Lord God, na ibinibigay mo, Lord, sa bawat isa, Lord God, sa pang-araw-araw naming pamumuhay, Lord God, dito sa mundong ito, Lord God. Lord, alam mo, Lord God, ang dinidesire ng bawat isa na nandito, Lord God, at sa mga nanonood, Lord God, kung ano ang panalangin ng bawat isa, Lord God. Dinggin mo po yung mga ito, Lord God, at let your will be done, O Lord. Hallelujah, Jesus. And Lord, ikaw po ang patuloy na gumabay, Lord God, sa service naming ito, Lord God. And itago niyo po, Lord God, sa inyong likuran, Lord God, ang inyong anak na magpapahayag, Lord God, ng mensahe ngayon, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Naway, buksan mo po ang puso't isipan, Lord God, ng bawat makikinig, Lord God, nang sa ganun ay maunawaan namin, Lord God, at maisapamuhay namin, Lord God, ang mga bawat salitang maririnig namin, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Lord, kayo na po ang siyang gumabay at mag-bless, Lord God, sa gagamitin mo, Lord God, sa gabing ito, Lord God. And Lord, ang bawat isa, Lord God, na nandito, Lord God, at ang sino mang nanonood to sa amin, Lord God, ay i-bless niyo po, Lord God, and naway ang iyong plano, Lord God, ang masunod sa aming mga buhay, Lord God. And Lord, kayo na po ang bahala, Lord God, sa bawat isa, Lord God. At ibinibigay na po namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. God is good. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. If you have your Bible, open with me to the book of Matthew chapter 17, verse 16 to 21. At sundan niyo po ako at sumunod kayo sa ating pagbabasa sa salita ng Panginoon. At ganito po ang nakasulat sa Matthew chapter 17, verse 16 to 21. Okay. Sabi po rito, basahin ko po. Simulan natin sa 14. Pagkabalik nila ay dinatnan nilang maraming tao. Lumapit ang isang lalaki at lumuhod sa harapan niya at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa iyong mga lagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito at ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakarinig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng iyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa mundok na ito, lumipit ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ngunit ang ganitong uri ng
Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Now, makita po natin ng isang pangyayari nung panahon na nagmiministeryo ang ating Panginoon sa lupang ito, nung siya po ay nagkatawang tao in the peak of his ministry. At marami pong mga tao ang lumalapit sa ating Panginoon para po makaranas ng kanyang himala, at ang mga iba ay para makakita rin ng kung anong gagawin ng Panginoon at makinig din sa kanyang katuroan. At dito po sa pangyaring ito, mayroon pong isang lalaki na lumuhod sa harapan ng Panginoon at talagang sinabi niya yung kanyang suliranin. Ang kanyang anak ay may sakit at ito ay nahihimatay. Laging nahihimatay at minsan sabi niya na himatay na pupunta sa apoy, minsan na sa tubig. At talagang lubhang nahihirapan ang batang lalaking ito. Kaya nga po makikita natin at sinabi po nung lalaki, inilapit ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Makikita natin na itong lalaking ito, ginawa niya rin. Kung lumapit siya doon sa mga alagad ng ating Panginoon at ang mga alagad ng Panginoon ay ginawa rin nila. They have also done what Jesus Christ is doing. They prayed. Pero hindi gumaling. Kaya magkikita natin yung sinabi ng Panginoon na dahilan kung bakit hindi po nila napagaling ito. Kasi ng Panginoon, sabi niya, nung marinig niya ito, ay talagang nag-react siya, sabi niya, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Kayong mga, maganda po yung sinabi niya rito, sinabi niya po rito ay, sumagot Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Yun ang sinabi niya, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. So hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? So makikita natin that itong mga alagad na ito ay kahit sumusunod na sila sa Panginoon ay napakaliit pa rin yung pananalig nila. Nandun pa rin yung pagdududa. Nandun pa rin yung katigasan ng kanilang mga ulo. At sabi niya, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Hanggang kailan ako nasa sa inyo? At para lalo pang ma-demonstrate niya yung kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon, tinawag niya, ilapit niyo yung bata, at inutusan niya ang demonyo na lumabas doon at gumaling ang bata. Purihin po ang Panginoon. At dahil sa nangyaring ito, makita natin, nagtanong po ang mga alagad, bakit hindi namin mapagaling ang bata? So out of curiosity, nagtataka ang mga ito. We are your followers. And you assign us, binigyan mo kami ng pangyarihan na bakit din namin magawa ito. Pero ang sagot ng Panginoon sa kanila, hindi nyo magawa dahil napakaliit ang inyong pananampalataya. So sometimes, hindi po natin makita ang himala ng Diyos sa ating mga buhay because of the lack of faith that we have. Sabi nga po ng Panginoon, kung may pananalig lang kayong singliit ng buto ng mustasa, nakita na kayo ng buto ng pechay, mas maliit pa doon ang buto ng mustasa. Ganun po katindi yung liit ng pananalig nitong mga alagad na ito. At sinabi niya, maaari niyong sabihin sa bundok, lilipat ka roon at lilipat. Purihin pong Panginoon. So ano po ang nagiging balakid kung minsan hindi natin nararanasan at hindi kaagad nasasagot yung panalangin natin? Basing on this, makikita natin ay kulang yung pananampalataya natin. Maaring may pagdududa tayo. Nagdududa tayo kung tayo'y nananalangin. Kung humihiling tayo, nagdududa tayo na ito'y matutugunan. Kahit na po naranasan na natin ng Panginoon sa mga nakaraang mga taon, buwan ng ating buhay. Itong mga alagad na ito, matagal na nilang kasama ang Panginoon. They have witnessed the miracle of God. They have witnessed kung paano kumilos ang Panginoon at binigyan na sila ng Panginoon ng authority
Kasi tapos na po rito, inutusan niya sila 2 by 2 para mangaral. At sinabi niya, binigyan niya sila ng mga kapangyarihan. Pero makikita pa natin na talagang nandun pa rin yung kaliitan ng kanilang pananalig. Nandun pa rin yung pagdududa po nila. Kaya sa atin po, mga kapatid, lesson for us, kung gusto po natin talaga na talagang tayo po ang mga panalangin natin ay matutugon and we can experience the miracle of God, kailangan po yung matatag, matapat na pananampalataya. When you pray, believe that it will be given to you. Amen. Dahil sabi naman ng Biblia, tutugunin ng Panginoon ang panalangin kung ito'y naaayon sa kanyang kagustuhan. Purihin po ang Panginoon. Hindi po siya ang Diyos na hindi tumutugon sa panalangin. Siya po ang Diyos na tumutugon sa panalangin. Kaya when you pray, believe that it shall be done. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kagustuhan niya ba na ikaw ay gumaling sa sakit? Yes. Kagustuhan niya ba na ikaw ay pagpalain? Yes. And bakit pag hiningi ko kayo ito, bibigay niya? Bakit nagdududa ka? Just have faith in God. Amen? Have faith in God. So wala yung pagdududa. So at makikita natin, but He revealed some secret doon sa verse 21. Sabi niya, ang mga klaseng demonyong, sabi niya, ngunit sabi niya, ang ganitong uri ng demonyo ay hindi napapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. It is by prayer. It is by fasting. Pananalangin at pag-aayuno. If we want to experience the signs and wonder of God that will follow in our ministries, we need to pray hard and fast. Purihin po ang Panginoon. Mangyayari ito, sabi niya, kundi lang sa pamamagitan ng panalangin. I remember one of our experience when I was a member of the Samaria ministry then. May team po kami. Mayroon po isang na demon oppressed na babae na talagang siya po ay nasaniba ng demonyo. At napakarami ang sumanib sa kanya kasi siya mismong nagsabi, sabi niya 50 times 50 times 50 daw ang sila. And we are 3 groups, 3 team po kami. And nagtagal po talagang 3 days. 3 days po naming ipinagpipray, pasalit-salitan kami. At lahat po kami ay nakapasting. At habang na yung isang team ay nandun, yung 2 team ay nandun sa nag-i-intercede, nagpipray. Pag exhausted na yung isang team, lalabas ulit, papasok ulit yung isang team. At palit-palitan until such time na siya po ay na-deliver sa kanyang pagka-demon possess. At talagang nakita namin kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon. At nangyari ito because the workers of the church ay 15 po kami, 5 in every group, talagang nananalangin. Nananalangin po kami, nandun lang siya sa isang kwarto nananalangin doon. So napakalaki po ang magagawa ng panalangin. Purihin po ang Panginoon. Amen. At sa 3 days na yan, nakaayuno din po kami. Talagang concentrated kami sa prayer and fasting. And praise the Lord, napalaya po yung babaeng yon mula sa kanyang pagka-demon possessor oppression. Kaya, mga kapatid, kailangan po natin na igtingan pa yung pananalangin natin. Kailangan pa nating damihan yung panahon natin sa pananalangin. Kailangan pa natin maging masigasig sa pananalangin. If you are asking something from the Lord, at alam mo naman na ito ay kailangan at nasa kanyang kagustuhan, at para bagang hindi naman ito natatugunan at para bang hindi dumarating kasagutan ng panalangin mo, huwag kang panghinaan ng loob.
wag kang mawalan ng pag-asa at magduda. Na parang, Panginoon, bakit hindi mo na ba ako anak? Panginoon, bakit hindi ka sumasagot? No. Just continue to be persistent and persevere and be sincere in your prayer. Amen? At patuloy mong kang maniwala sa Kanya. Of course, the devil will insert doubts into your mind. Ngunit labanan mo ito. At kung dumarating ng pagdududang yon, hindi pa sa panganalangin mo, o kaya naman nagdun na po, mag-insert yon, labanan mo in Jesus' name, and it shall be done. Purihin po ang Panginoon. So, tayo po ay may mga panalangin na kung minsan ang tagal na nating pinapanalangin, hindi pa nasasagot. Baka naman, gaya ng mga alagad, napakaliit yung pananampalataya natin. O baka naman, may mga pagdududa tayo. O baka naman, nagsawa na tayo. Meron pong pangyayari sa Matthew chapter 18 o Luke chapter 18 na talagang isang babae na hindi gumamit ang Panginoon ng isang talinghaga, na yung babae na yon ay nangangailangan ng hustisya para sa kanyang pamilya, para sa kanya, at ang kanyang nilalapitan ay isang liko at hindi makadiyos na hukom. Pero kinukulit niya ito, talagang kinulit niya ng kinulit. Gabi-gabi pumupunta, kaya sabi ng kailangang tugunin ko na, sagutin ko na yung kailangan nito. Kung hindi, kukulitin niya ako ng kukulitin. Kaya, ganun din sabi niya ang ating Panginoon. Ibigay natin lagi. Sige, ibigay natin ang ating mga panalangin sa Panginoon. Wag tayong magsawa. At sa pananalangin natin, kasama yung pananampalataya. Amen? Yung pananampalataya na ang panalangin na yan ay tutugunin ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. So sa oras pong ito, tayo po ay dumako sa ating pananalangin. We have our weekly na Wednesday na prayer meeting natin. Huwag tayong tamarin. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kung kaya natin, pumunta tayo sa bahay-sambahan at manalangin. Purihin po ang Panginoon. Ito ang kailangan natin sa ating iglesia ngayon. Ito ang kailangan sa ating lugar ngayon. Prayer. Amen? Prayer. We need to pray like never before. Amen? Kasi yun po ang kailangan na may practice po natin. Kaya sa oras pong ito, it is a lesson for us, the Matthew chapter 17, na kaya ng Diyos ang gumawa ng himala sa ating buhay at sa mga taong ipinapanalangin natin kung tayo po ay punong-puno ng pananalig sa Kanya. Hiniling ko pong tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Before we go to our knees in prayer, we will be interceding first. Hallelujah. Is there any prayer request, mga kapatid? May mga prayer request po ba tayo? Let us pray for Sister Ronaldin for protection and guidance. Sino pa po? Okay, let us pray for healing for Brother Roger. Sino pa po? Strength ni Brother Aaron. Okay. Sino pa po? Okay, so let us pray for Ronaldin. Let us pray for our CCMO District Fellowship. Ang Panginoon ng kumilos. Doon po sa Kalitang, although may parating na low pressure area, pero alam natin ang Panginoon ang kikilos. Amen? 2 days from now ay pupunta na po tayo sa mga kalalagyan. Pray for us na ang Panginoon ang magbigay ng pangangailangan at proteksyon at pagkilos ng Panginoon. Ano pa po? District.
Okay, yung district fellowship, may isang buwan na lang, district fellowship na. Amen? We believe that the Lord will move in His own way. At alam natin, as a host, the Lord will provide. Amen? Ipag-pray natin yung provision ng Diyos. Ipag-pray natin ang mga kabataan na dadalo, na ihanda na rin ng Diyos ang kanilang mga buhay. Purihin po ang Panginoon. At bilang host, we are asking na ang Panginoon ang magbigay ng mga pangangailangan natin para sa hosting na yan. Purihin po ang Diyos. Okay, so wala na po. Hallelujah. Shall we pray? At sa mga nandyan po sa online, kung mayroon kayong mga panalangin, kung mayroon kayong mga karamdaman, sa inyong mga karamdaman ngayon, hallelujah, itaas nyo po ang inyong mga kamay, nakikita po ng Diyos ang inyong mga kamay sa oras pong ito, sa mga nasa online po. At hayaan nyo na sa pamagitan ng pagtaas ng inyong kamay, tutugunin ng Panginoon ang inyong mga panalangin in Jesus' name. Kung mayroon kayong karamdamang pisikal, pagagalingin kayo ng Panginoon. Kung mayroon po kayong pangangailangan, material at pinansyal, pag ibibigay po ng Panginoon kung nangangailangan kayo ng gabay, just pray to the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory, glory to your name. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo. Dahil may mga pagkakataon at maraming pagkakataon na dumarating yung pagdududa sa amin. At ang pananampalataya namin ay ito po ay nadidire o nagsuswerve, Panginoon. Patawarin niyo po kami dahil, Panginoon, kung minsan nakakalimutan namin ang isa sa pinaka-importanteng gawain namin, ang manalangin o makipag-usap sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo rin po kami sa mga pagdududa namin sa inyong mga salita, pagdududa namin pag kami po ay nananalangin, pagdududa namin sa iyong kapangyarihan, sa iyong katapatan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo kami sa katigasan naming mga ulo. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagdududa. Kaya sa oras po ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Inaamin po namin na mahina po kami at may mga pagkakataon na kami po, O Diyos, ay napapaikli namin ang aming pananalig. Forgive us, Lord. At tonight, O God, we are reminded by your word that we need, O God, we need to become more closer to you, na lalo pa naming palalimin, O God, ang aming pananampalataya namin sa inyo. Lalo pa naming, Panginoon, paigtingin ang aming pananalig sa inyo. Tulugan niyo kami, Panginoon, by your power, by your grace, O God. Kabigyan mo kami ng matatag, matibay, Panginoon. At punong-puno po ng pananalig. Kada manalangin po kami. Lord, sa oras pong ito, lumalapit po kami sa inyo. Nagkakaisa po kami bilang iyong iglesia. Nakatayo po kami sa iyong presensya ngayon, O Diyos, sa iglesyang ito. Itinataas po namin ang mga kapatid namin na nangangailangan po ng kalakasan na nanggagaling sa inyo. We pray for Brother Aaron, O God, for his strength, O Lord. At ikaw pong kumilos sa kanyang buhay, sa kanyang kinaroroonan ngayon. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng lakas sa kada araw ng kanyang buhay. Panginoong Diyos, at higit sa lahat, huwag mo pong hayaan na mapalayo siya sa inyo. Magkaroon po siya ng mas malalim na ugnayan sa inyo, malayo man po siya sa amin. And we are praying, O Lord, for Sister Ronaline. Nakikita mo po ang lingkod mong ito. O Diyos, sa araw-araw niyang paglalakbay papunta po sa kanyang pag-aaral. We pray, O God, na ikaw pong magbigay ng proteksyon. Pangalagaan mo ang kanyang pisikal na pangangatawan. Ilayo mo sa anumang karamdaman, Panginoon. Mula po sa paglabas niya sa kanilang tahanan, patungo, Panginoon, sa kanyang pupuntahan, sa kanyang pag-aaral, Panginoon, at pabalik. We pray for thy covering. We pray for thy protection. At Lord, give her the wisdom that she needed. Panginoon,
Panginoon, ginagamit mo po siya sa iyong ubasan. And we pray that you will continually bless our sister, O God. At Panginoon, pati na rin po yung dinidesire niya na Panginoon, magkaroon na po ng permanenteng trabaho, Panginoon. Pagtuturuan, we pray, O God, open, O Lord, the privileges and opportunities, O God. And by faith, Lord, ngayong taon na ito, Panginoon, ay makakapasok na po siya, Panginoon, as a regular teacher. We claim it in Jesus' name and in Jesus' name, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat po, salamat po. We are praying, oh God, for Brother Roger sa kanyang nararamdaman ngayon. Muli mong iparamdam sa kanyang yung himala. Pagalingin mo siya sa pangalan ni Jesus and in Jesus' name and in Jesus' name. Thank you very much, O Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Iparamnas mo sa kanya ang himala ng kagalingan in Jesus' name. Tinataas din po namin, Panginoon, ang lahat po ng may karamdaman na miyembro sa iglesyang ito. Dumadalo sa iglesyang ito, Panginoon. At miyembro ng aming pamilya na may mga karamdaman. At ang maging mga nanonood, O Diyos, sa online platform. Yung mga kasama namin, Panginoon, ngayong gabing ito na sumusubaybay sa AFB Church Prayer Meeting. We pray, O God, na ikaw pong magpagaling sa kanila, sa kanilang mga karamdaman. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Hindi lang po sa physical na kagalingan, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila. Gabayan mo po sila sa araw-araw. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa araw-araw. Lahat po, ang mga nandito, O Diyos, at maging ang mga nasa online. We pray, O God, for your abundant blessing, financially and materially. In Jesus' name, O God. And we pray for your protection and guidance. We pray for your comfort. We pray for the strength that comes from you. And we pray, O God, for the spiritual growth that you will give to us. Oh, hallelujah. Pinatas namin ang iglesyang ito na ma-revive po, Panginoon, ang pananalangin sa bawat mananampalataya na hindi lamang po dadalo ng gawain kada Sunday, oh Lord, but they will develop, oh God, a close relationship to you. Oh God, mas malalim pa ang pagkikipag-ugnayan sa inyo sa mamamagitan ng panalangin so that, Lord, we can turn upside down this place for your name. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkilos. Oh, hallelujah. Tinataas din po namin ang mga activities ng aming assembly. Lord, we are praying for the District Fellowship of CCMO sa aming distrito. We pray sa mga pupunta, Panginoon, provide the needs, O God. At Panginoon, alisin mo po ang mga balakid, O Diyos, para kami po ma-enjoy. And Lord, develop ang mga kalalakihan, Panginoon, sa aming distrito at sa bawat iglesia na maging masigasig na mga anak mo. Ang napakaganda po ng aming pag-aaralan, mans after God's heart. And Lord, we want to be a man after your heart, O God. So we pray, the Panginoon, kumilos ka. We pray for your move in a mighty way sa amin pong pagpunta doon, O Diyos. Ikaw po ang kumilos. Salamat po. Salamat po sa iyong gagawin. Thank you, Jesus, for the provision. Touch every man, oh God, sa bawat iglesia. And we will enjoy the fellowship. And we will become more closer to you. Pati na rin pong nalalapit, oh God, na district fellowship ng MCYO na dito gaganapin sa lugar na ito. Right now, oh God, by the power that you have given to us, we destroy the work of the enemy that will try to hinder the power of your might, O God, to move in this place. So, Lord, right now, we destroy every hindrance in Jesus' name and in Jesus' name. Prepare this place, O God, at it will become your altar, your sanctuary, O God, where your presence and your Holy Spirit will move in a mighty way. In Jesus' name and in Jesus' name. Panginoon, lahat po ng kabataan na dadalo, ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay. Prepare their heart, O Lord, and give them the desire to seek more of you, O God. Provide their needs, O Lord. Provide their needs, O God.
Hallelujah, hallelujah. At kami po na maghuhost na yung iglesia, Panginoon. Marami po na po kaming mga pinag-usapan na paghahanda. We pray for the venue, oh God, that it will be approved in Jesus' name, oh God. Yung venue po, Panginoon. Yung mga tahanan kung saan titira ang mga delegates. We pray, oh God, that you will move and give the hospitable heart of the people here in San Miguel, oh Lord. Hallelujah. The provision, oh God, financially and materially na mga material na pangangailangan, i-provide mo po, oh Diyos. Salamat po na humihipo ka na po ng mga gagamitin mo. Pagpalain mo ang bawat miyembro sa iglesyang ito that we will become a channel of blessing, oh God. Thank you very much, oh Lord. Ang music mga gagamitin mo, the music team, oh God, all the multimedia team, Lord, at lahat po, we pray, oh God, na ikaw po ang magsaayos nito. Gabayan mo, tulungan mo ang bawat isa. All the committees that had been set, oh God, we pray na ikaw po ang kumilos. Ihanda mo ang aming mga buhay to be a servant, oh Lord. Thank you very much. We pray for the speakers, oh God. Yung mga speakers po at lecturer, oh, hallelujah. Prepare their heart. Prepare their mind, oh God. Give the message to their heart. And especially, oh God, the anointing that comes from you. Para hindi po sila mga clinging cymbal lamang, but every word that comes to their mouth, oh God, will empower the young people. Oh, hallelujah. Thank you very much, O Lord. I-bless mo po maging ang mga iba pang activities. Ang aming iglesia, Panginoon, ang aming gawain, ang mga family devotions, O Lord, ang mga outreach po namin, O Diyos, sa laod, sa nagsangladan, at maging yung mga binubuksan. Salamat po sa mga kababaihan that truly they are a women missionary, O Lord. Thank you for the heart that you put in their heart, oh God, the burden to the lost. Kaya sa oras po ito, gamitin mong bawat isa sa kanila. Even the children ministry that they are doing, oh Lord, we pray that you will move in a mighty way. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ang outreach po namin sa San Carlos, oh Diyos, we destroy the work of the devil in that place. And we claim that place in your name. Yung mga dumadalo, Panginoon, hayaan mo po ng yung mga salita na kanilang naririnig ay magbunga po ito ng mas malalim na pagkikipag-ugnayan sa inyo. Oh, hallelujah. Sa lahat po nagpupunta ang iyong lingkod, ang aking may bahay at ang team, Lord. Oh, Panginoon, kailangan namin ng lakas na nanggagaling sa inyo. Panginoong Diyos, kalakasan na nanggagaling sa inyo. Malayo man po ang San Carlos, ngunit sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, ng iyong joy na nasa sa amin, your joy is our strength, oh God. Thank you very much. I-bless mo po ang mga gawain namin every Sunday. We pray that you will move in a mighty way. The teaching and preaching of your word, the singing of songs to you, O Lord, the testimonies, the special numbers that we are doing, Lord, we pray that you will move in a mighty way. Salamat po, Diyos. And the water baptism that was scheduled, that is being scheduled, Lord, na na-schedule na po ang water baptism namin sa 12. O God, Lord, we pray na yung mga magpapabautismo, ihanda mo ang kanilang mga puso. They will be declaring that they are now your followers. And Lord, it will be on Independence Day that they are declaring that they are, Lord, they are free indeed. Malaya na po sila, Panginoon, at mga anak mo na. Salamat po, Diyos. And Lord, answer as we go to our knees. May mga panalangin pang bawat isa as we go to our knees. Lord, embrace us with your power. And we will enjoy praying, oh God. We will enjoy your very presence as we kneel down. Thank you very much. Give us faith. Give us, Lord, remove the doubt and give us faith. Faith that can move mountains. Faith that can move, Lord, every problem in our life and in the life of the people. Thank you very much. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the answer of our prayer. Panginoon, pati na rin po yung kasagutan ng mga nakiisa sa amin sa online. We know that you answer their prayer. Thank you very much. We go now on our knees
embrace us, guide us, teach us, lead us in our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Dadako na po tayo sa ating pananalangin personal.
niyo po tayong lahat and let us just thank the Lord for the answer of our prayers. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat po na sa aming pong pagluhod. Lord, thank you for the very presence. Thank you, Holy Spirit, for touching our heart. Thank you, Holy Spirit, for helping us in our prayer. Salamat po, salamat po. Panginoong Diyos, salamat po sa katugunan ng mga panalangin. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa gabay. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala mo sa buong aspeto ng aming buhay. Muli, Panginoon, tinataas po namin ang mga kapatiran namin na wala po sa aming barangay, wala po sa lugar na ito, nasa iba't ibang dako ng mundo. We are praying that you will bless them, you will protect them, you will guide them. Yung mga kapatiran namin na nasa ibang bansa, pangalagaan mo po sila, Panginoon. And cover them with your precious blood, O Lord. At ikaw po magbigay ng pagpapala sa kanila. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At alam po namin na pati ang mga kapatid namin na nakiisa sa pananalangin ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, sa kanila pong kinaroroonan ngayon, patuloy na kumikilos ka sa kanilang mga buhay at patuloy na lang nararanasan ng iyong mga himala. Thank you very much, O Jesus. Thank you, Lord. We entrust to you our life. We entrust to you our family. We entrust to you, O Lord, the church, na kung saan mo kami itinalaga at saan mo kami tinipon, Panginoon. We are entrusting to you the barangay, O Lord, kung saan nakatayo ang iyong gawain. We pray for your move and power, O God, na kumilos sa lugar na ito. And thank you very much, O Lord, for your abundant blessing sa aming barangay. At alam po namin na patuloy kang kikilos sa barangay na ito para sa iyong kapangyarihan, para sa iyong kaluwalhatian. At Panginoon, patuloy naming itinataas ang aming pong outreach sa San Carlos. We pray, O God, na ikaw na po ang mag-establish ng gawain sa lugar na yan. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord, for the answer of our prayers. Thank you for your blessing. And we expect more, O God, from you. Paglabas po namin sa iglesyang ito, Panginoon, marami pa po kaming maranasang mga himala at pagpapala na darating sa aming mga buhay. Thank you, Lord, and we give you all the glory, the honor, and praises in Jesus' name. Amen. Before we end, let us give our offering to the Lord. And giving brings a release, and let us give our offering. And after that, Pastora Grace will close us. We'll pray for the offering in closing. Hallelujah. Hallelujah. Giving brings a release. Giving brings a release of signs and miracle. Giving brings a release. The more you gave to God, the more He gives to you. The more you gave to God, the more He gives to you. The more you gave to God, the more He gives to you. Giving brings a release. Pastora. Yes, Lord. Lahat po ng pagsamba, papuri ay amin pong binibigay sa inyo. Salamat po, Diyos, sa katagumpayan na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po dahil Ikaw, O Diyos, ang naggumabay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa katugunan sa lahat ng aming mga panalangin ngayon, O Diyos. Maraming salamat po sa bagay na ginawa mo sa aming mga buhay ngayon. Lahat ng papuri at pagsamba ay amin pong binibigay sa inyo. At maging, O Diyos, sa mga offering na nalikom, dalangin namin na patuloy, O Diyos, na basbasan mo ang bawat isa. Ano man po ang mga trabaho namin, pagpalain mo po. Lahat ng may mga trabaho, lahat po ng mga pinagkukunan namin, Panginoon, Ikaw po, O Diyos, ang magpala at kami po ay umaasa sa iyong
iyong awa at habag, Panginoon. Patuloy na igawad mo ang kasaganaan sa bawat isa sa amin, O Diyos, at pagpalain mo ito at magamit lamang para sa iyong kapurihan. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito at lahat ng papuri at pagsamba ay amin pong binibigay sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po and thank you for joining us in our prayer meeting. God bless.